written documents na palagi mong na-encounter as a student? Stand. Pwedeng sealed or pwedeng Tumindog ka na. stand po? Hoy. Examples po ng written documents na na-encounter mo as a student po or meron ka as a student. Shwa. 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 Certificate. Certificate. C4. Then, Bahala. clearance, yes. May mga signature and may may seal. And kapag kumukuha po kayo ng grades, di ba? Kailangan niya ng seal para masabi siya na Bahala man siya. written documents. Ginagamit siya as proof or evidence. Kasi ang mga written documents, naiintindihan ko ba kung ano written documents? Yes! Cellphone lang kaya. Kung ika-answer. Next naman, pag-uusapan natin is about constructive feedbacking. So, Miss Rodriguez, can you please read? Constructive feedback stands for providing useful comments and suggestions that contributes to a positive outcome, better process and improve behaviors. Is clear, specific, and balanced communication that provide actionable insight regarding their behavior and response. So, listen po, may tanong lang. So, based po sa nabasa nyo, or based po sa reading, and ano po ang pagkakaintindi mo about constructive feedback? Yes. Yes, tama po yun. Yung ginagawa ni Sir Gloria is, isa po siyang example ng constructive feedback. Yun kasi, nagbibigay siya ng response sa ginagawa ng isang tao. Pero, sa constructive feedback kasi, pinupuna mo muna yung good na nagawa niya, yung mga magagandang nagawa niya, bago mo, sasabihin yung kung saan siyang aspeto kailangan pang mag-improve. Naiintindihan po ba kung ano ang constructive feedback? So, meron po ako dito example and simple activity po. May papakita po ako sa inyo na yung ginawa natin po sa infographic kay Ma'am Shane. So, sasabihin niyo po or magbibigay po kayo ng constructive feedback. Base po dito sa output natin. So, magtatawag po ako. So, Mr. Edward, can you give constructive feedback based on feedback, constructive feedback. Ano nga class ng constructive feedback? Can anyone explain? So, base on sa explanation ni Miss Kathleen, can you please give constructive feedback to this output ng Mr. Edward? Feedback ako? Yes. Bumi ka na nga. About that. Yes, about the output. Ano ang pwede kang Ano siya? Hindi ko pwede niya mga
lang siya. Kumbaga, siyempre about drugs, I don't know. Pero ano, wala pa siya. Wala pa. Pero ako sa concept na ganyan, pero ano, wala pa. So, at may tanong po ako, malinaw po ba yung makakabigay ng feedback ng students na? Kasi marami siyang, and hindi namin alam kung ano yun. So, sinasabi dyan na kapag magbibigay ka ng constructive feedback, dapat ano? Ito sa clear. Dapat clear. Specific and balance. Hindi natin nakita yung clear doon. Sa sinabi, kasi puro nga siya ano. Yan po ba kung paano magbigay? For example, although na ay maganda yung handwritten and maganda yung 100% ng pictures, pero kulang pa sa information. Pwede mo pa siyang dagdagan para mas inano. Yes, very good. Mas maging informative pa. Ganun ba ang pagbibigay ng constructive feedback? Nag-gets po ba? Yes! Okay, so let's proceed po. So, dito naman po tayo sa characteristics of constructive feedback. So, Miss Dorothy, can you please read?
Announcement. pa? So, third one is the objective. Base ko sa binasa. So, tama po yun. So, kapag po nagbibigay tayo ng constructive feedback, dapat po ay objective tayo, nakabase tayo sa facts, and hindi po sa personal feelings natin. For example, ako lang, kahit na maganda yung presentation, pero pag na-absent siya, hindi mo siya pinanulay, inadyo mo na siya. Hindi maganda yung presentation mo. Magiging objective ba tayo doon? Hindi. Hindi tayo nagiging objective. So, nagigets po kung ano ang objective. So, next is solution-oriented. Stay here. Okay, you please speak po. Solution-oriented. Actionable advice and recommendations for. So, sa solution-oriented po, yung nagbibigay ng feedback sa, for example, yung teacher nagbibigay ng feedback sa students. Of course, meron siyang i-offer na advice para mas yung mga part na kailangan yung improve ay mas ma-improve niya. And also, sa sa positive na feedback na bumibigay. So, yan po ang sinasabi sa solution-oriented. So, nagbibigay ka po ng ano dyan, ng mga suggestions or tips kung paano mas makapa-improve. Sinasabihan mo yung outcome niya. Nagigets mo kung ano ang solution-oriented sa pagbibigay ng constructive feedback. So, the next topic will be discussed. May questions po. May questions po, class? Wala po.